tuwa sa langit, makikip. Yung daan, makikip. Alam niyo po sa Spain ata, yung mga monghe, para madisiplina, pwersa ng disiplina po ng kanilang community. Isang kadertiya. Doon yung chapel, doon yung living room na yung mga kwarto nila. Tapos sabi nga, doon po yung kanilang kainan. Sinadya ko na, ang pintuan po ay maliit. Kaya pag mataba ka, kaya siya mo, isa hindi ka makakain. Kasi dadaanan doon, hindi tayo kasya-kasya. Isa pag hindi mo kadaan, hindi mo makakain. So, ibig sabihin, mag-exercise ka, magpakain. They have to force themselves to do it kasi minsan, yung comfort of eating distracts you in your capability of praying. Ginagawa nila, ay lahat po sila talagang sexy at kaya. Dahil kung hindi ka sexy at kaya ito, hindi ka makakakain kaya ito. Talagang sobrang ipapakain. So, kumbaga, isa, ito yung mukha ng langit. Diba? Di ba yung sabihin na pag tumaba ka, o mataba na, di mo makapasok yung langit. The only thing is, sometimes we need a certain example to teach us and to train us how to enter the kingdom of God. Kaya, sa anong pamamaraan? So, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid na ang kingdom na ito is not something physical. Kasi kung physical yan, makikita mo, alam mo, at paano mo iiwasan. Kaso yan, pero ang kingdom na ito is spiritual in nature. Hindi mo nakikita. Yun yung problema natin. Kaya, pag hindi ka maalam at hindi ka nasa influensya of something divine in your life, lalo-lalo na sa pamumuhay pananalangin, hindi mo alam kung sino na ang naghahanap sa ikaw. Diyos pa ba o si Satan? Remember as always, Satan offers the most comfortable life. And Jesus offers the most comfortable life, but always under the guise of the cross. Kaya mahirap po piliin natin ang gusto ng Diyos. Madali po piliin ang gusto ng Diyos. Ang example lang natin, saan ba madali ang gumawa ng masama o yung gumawa ng mabuti? Example lang, gawa ka niya. Ako, gawa ka niya siya. Sige pare, ako kayo. Hindi na mo pa. Ano dalhin mo? Jason, ikaw, pero sige. Ayun po lang. Sinabi pa kayo mo. Nakawin mo na. Nakawin mo na. Wala na natin. O, sige, friend. Okay. Nagtulungan siya. Diba? Madali. Pero kung sinabi mo, simba tayo. Ay, nagpaprivilege ako. Ang dami ka ng friend. Bakit madali ang gumawa ng masama? Napakahirap gumawa ng masama. Kaya sabi ko sa inyo, we are ruled by two kingdoms. And it is really hard to identify because it is something not seen, it is not something touched, it is something spiritual in nature. We need to be guided always by spiritual reality which we call prayer. Kaya dapat magdasal lagi. Sila Brad May, di ba, pagpamilan doon sa kasya,
Ilang santo yung pinagdadasal nila na. And you know what? The nature would force us always to be spiritual. Kasi wala na eh. Takot pang mamatay. No? Kaya pag takot pang mamatay, sino yung tatawagin mo? Tatay namin. Wala na yung tutulong yun. Ang tatawagin natin, mga santo. Ang tatawagin natin, ang Diyos. Ngayon, asan ang Diyos talaga? Lahat ng mga santo, tinawag ko, maalam pa rin. Naranasan yun. Diyos ang usuhan ka. Yung nakita ko lang, hindi ko sa conference ng bangka. Kasi, alam grabe yung ulan, ang lalaki ng alon. Ang tanong mo lang, saan tayo pupunin ito? Kung sige ka lang nasa, pahaba ko rin. Ang binibigyan ko natin, tapos biglang na natin ang mawala tayo binibigyan ko. Di ba masabi mo? Di ba ito lang? Kaya sa ganang peligro, na-test yung faith mo, but at the same time, the other side of midnight is still working over you. Hindi distract ka na. Kaya nga di ba yung mga apostles, na-distract sila sa amin, si Pedro. At ang senso niya, kaya kapag doon ka tumingin, ayun o, nag-imbita sa'yo, tumingin ka doon, hindi ka malulunod. Nature natin din. Maramdaman mo yung lamig sa paa mo, maramdaman ka kaya ng alon, Kristo kapag na hindi. Ang isipin mo pa ba? Pag nalipong ka, paano ka nalapoy? Now, it's not anymore Jesus you're focusing on, but you will rely on your expertise, whatever it is. Magaling ka lumamoy, but then nature will always, sabi na natin, singling ka rin ng nature. In its own way. Kasi, doon tayo sinusubok lagi ng ating Panginoon. Kaya, sabi ko sa inyo, the underlying principle is, to the one who rules over you is the one you seek to serve, knowingly and unknowingly. Kung sino ang nag-rule over you, sino nag-ahari over you, yun yung pinag-lead ko. Alam mo, kung hindi ko rin hindi nag-ahari sa'yo, diba? To the one who rules over your life is the one you serve, knowingly and unknowingly. Ngayon, ang question natin is, sino ba talaga yung pinag-lead ko? Madaling sabihin, siyempre, Father, si Lord. O hindi. Si Lord talaga. Bakit hanggang ngayon ang ugali mo dati, hindi pa rin pamago? Bakit mahilig ka pa rin mag-marites? Bakit pag may requirement sa simbahan sa mga kasal, bigyan etc. Bakit isa ka sa mga reklamador? Bakit wala kang nagsisimba sa asawa ng anak mo? Kaya minsan si Father Jen, abing, doon sa Araceli, sa isang chapter, bakit kung babae yung nagsisimba? Kung babae mo ba kayo? Saan ang asawa mo? It's so easy to say, I serve the Lord. But how do you serve Him? Nagsisimba ka ba? Ano ba yung simba na yan? Yung punta sa simbahan? Hindi po. It is the moment when Jesus offers His body and blood for your salvation. If you're not there, then you refuse salvation to happen in you and on you. Kaya kung simba ka, you need to be present. Physical present. Kaya ang participation natin really is conscious. Aware ka. Huwag na nangyayari. Aware ka na si Father, kung karakula. Na si Father, medyo so aware ka. Huwag na nangyayari. At aware ka, ano yung sasagot mo during the masses.
Yun yung participation. Active participation. Pag tumayo ang lahat, tumayo ka. Pag umupo ka, upo ka. No? You're active. Ibig sabihin, you act up on something that is required as a gesture within the celebration of the Mass. Religious. No? Religious. Ano yung sabihin ng religious? It is something spiritual participation. You are there. No? Wala kayong iisip kundi yung Diyos. Wala kayong iisip. Ano yung problema mo sa bahay mo? Wala yun. Yung lulo sa bahay mo? Wala yun. Ang pagiging sa pamamalan, unahin yung lagi ang Diyos. Unahin yung Diyos, hindi kayo mawawala. Ang example ko lagi, in 1 year, ilang beses ka na hospital. Si Brother minsan na, grabe na. Minsan na. Minsan na pala, sa pamilya ninyo, ilang beses kayo na hospital. Pag hindi kayo na hospital, alam niyo po, bless kayo ng Diyos. Si Brother isang Brother, grabe mo ba po? Hindi na sa taas, ganito. Kaya minsan, yung iba, gusto mo magpatay. Kasi nga, mahal po na magkasusi. When you are in the hospital, you get sick, it corresponds money. Pag pumasok yung pera, kaya kung natatouch mo sa mga tao, talagang tapang ng loob sa Facebook account nila, humbling themselves to ask help from people. And the world, it's the world that you're asking them. Hindi na yung mga kaibigan. Kasi once you do something on Facebook, it's the world that needs it. Hindi na yung mga kaibigan. Kaya, you really need to open the problem because your loved one is in need of money in order to survive. Kaya pag hindi ka ng hospital, malaking blessing. Sino ang hospital dito? Alam mo kung paano ang hospital. Ako, kaibigan ka na milagro ko niya isa. Kasi sumago, pumutok na talagang pinisan niya yung appendix. Tuyok-tuyok na ako. Kung ginagawa wala na yung brother. Kaya na-mission ko siya. Na-mission ko siya. A strong message on each one of us. Kaya, sabi ko sa inyo, bakit kapag may contributions sa simbahan, reklamo ka ng reklamo, at kapagganap ng pera, ang tanong, nagbibigay ka ba? O ba na nagbibigay? Magkano? Sometimes, we are counting the amount. Pero hindi na nagbibilang ng Diyos sa magkano ibibigay. Magkano ang puso mo sa ibibigay? Ano yung puso mo? Buong-buo ba ang pagbibigay? Kaya, minsan nasabi natin, si Lord ang pinaglilingkuran natin. Pero, ito nasabi ko sa inyo, sagutin niyo, yan ang tanong, sino pinaglilingkuran mo? Sagutin niyo yan kaharap si Lord at hindi sa isa sa sinaluman ito sa atin. Kasi, pag sagutin mo yan sa kapwa mo, magpapimpress ka lang. At dahil magpapimpress ka, magkakasal ka. At ang mapagsabihan mo, dahil ang katotohanan ay pabulit-bulit ka ng pinahan. Pwede sasabihin, kilala ka tao. So in front of the Lord, I'm sure, after that you'll never be the same person you thought you were. Allow yourself to be changed by the truth. No one else but you. Sino ba ang iyong pinag-iikuan? So, ang gusto ko lang para ito sa inyo dito. Diba? Sino ang nag-iikot? Who do you iikot? Serve.
Kasi yun ang tungkol sa atin. Be a servant. Now, the starting point of becoming a servant is conversion. That is leaving totally the life of sin and moving wholeheartedly towards the life of grace. Towards the life in God. Kinakailangan, makaka-undergo ka, makaranas ka ng tinatawag